Ang gabi, kung kailan tinawag ako ng sarili kong anak na kasambahay sa loob mismo ng sarili kong tahanan. Ang gabi na iyon, ang hiya, ang sakit, halos ikamatay ko. Nakaharap pa naman kami noon sa mga mayayamang bisita ng aking manugang. Nagsisilbi ako ng merienda habang sila ay nagtatawanan at narinig ko ang bulong ng asawa ng anak ko, si Katrina, sa kaibigan niya. "Hayaan mo lang si Mama," sabi niya. "Sanay na yan. Parang kasambahay na rin namin siya dito." Isang kasambahay. Ganoon pala ang tingin nila sa akin. Ang sarili kong anak, si Marco, hindi man lang kumibo. Tumango lang siya, na para bang sang-ayon siya sa lahat. Ang anak na pinalaki ko, na inalagaan ko mula pagkabata. Ang anak na isinuko ko ang aking mga pangarap para lang mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Ang hiyang iyon. Grabe, parang sinaksak ang puso ko ng paulit-ulit. Pero maliit na bagay lang pala iyon kumpara sa impyernong ihahanda nila para sa amin ng aking asawa. Kumusta po kayo, mga mahal kong tagapakinig? Salamat sa pagsama ninyo sa akin ngayong araw. Ako po si Imelda, at ang kwentong ito ay ang kwento ng isang ina na tinuring na basura, pero sa huli ay siya palang magtatapon sa kanila sa basurahan. 40 taon. 40 taon akong nagsilbing ilaw ng tahanan sa bahay na ito. Ang bahay na ito, na itinayo ng aking biyenan. Hindi lang ito pader at bubong. Ito ay isang pamana, isang legacy. Bawat sulok nito, may alaala. Dito ko pinalaki si Marco. Sa hardin na iyan, tinuruan ko siyang magtanim. Sa kusinang iyan, tinuruan ko siyang magluto ng paborito niyang tinola. Ang bawat halakhak niya noong bata pa siya, nakaukit pa rin sa mga pader ng bahay na ito. Isinuko ko ang aking karera bilang isang archivist. Isang trabahong minahal ko ng buong puso. Isinantabi ko ang lahat para sa aking pamilya, para sa aking asawang si Ricardo, at lalo na para sa aming nag-iisang anak, si Marco. Inakala ko, iyon ang tama. Iyon ang papel ng isang ina, ang magsakripisyo nang walang hinihintay na kapalit. Ngunit ang sakripisyo ko ay naging lisensya para sa kanila na ako'y tapak-tapakan. 3 taon na ang nakalipas mula nang tumira sa amin si Marco at ang kanyang asawang si Katrina. Ito ay matapos ma-stroke ang aking asawang si Ricardo. Sa una, inakala ko na ito ay isang biyaya. Pamilya dapat ang magkakasama, lalo na sa oras ng kagipitan. Ibinigay namin sa kanila ang buong 2 palapag, ang master's bedroom, na may malawak na balkonahe. Kami ni Ricardo ay lumipat sa maliit na silid sa ibaba, ang dating opisina niya, para hindi na siya mahirapang umakyat ng hagdan. Pero dahan-dahan, parang lason na kumalat ang kanilang presensya, ang matapang na pabango ni Katrina. Ang mga modernong gamit nila na hindi bumabagay sa lumang bahay, ang kanilang mga ugali, ang kanilang mga amoy, unti-unting pinapatay ang diwa ng aming tahanan. Para akong naging estranghero sa sarili kong pamamahay. Naging nag-iisa ako. Habang pinapanood silang angkinin ang bawat espasyo, wala silang pakialam. Walang utang na loob. Ang paboritong upuan ng aking biyenan, ang butaka, itinapon nila sa pinakamadilim na sulok at pinalitan ng isang mamahaling puting sofa na walang kaluluwa. Ang mga librong inipon ng biyenan ko, balak nilang ibenta sa junk shop. Bawat araw, may kirot sa aking puso, ngunit tiniis ko para sa kapayapaan, para sa aking maisakit na asawa. Hanggang sa isang araw, nawala na ang lahat ng pagpapanggap. "Ma, kailangan nating mag-usap," sabi ni Marco, habang nakatutok pa rin sa kanyang cellphone. "Para mapadali ang lahat, para sa mana, pirmahan mo na itong deed of gift. Formalidad lang naman ito, para sa'yo rin naman ito." Ang lamig ng mga salita niya, mas malamig pa sa yelo. Hindi siya nagtatanong. Nag-uutos siya, tumanggi ako. At doon ko nakita ang tunay na halimaw sa loob ng aking anak. "Pagod na ako dito," sigaw niya. Ang mga mata niya, parang hindi ko nakilala. "Sa amin na ito ngayon." Hinila niya ako. Hinila niya ang kanyang ama, na halos hindi na makalakad.
Kinaladkad niya kami papunta sa pinto ng bodega. Ang madilim at mabahong silong ng aming bahay. Marco, anong ginagawa mo? Umiiyak kong sigaw. Itinulak niya kami paloob. Itinulak niya ang sarili niyang mga magulang sa matarik na hagdanan at isinara ang pinto. Ang tunog ng mabigat na trangka, iyon ang tunog ng katapusan. Katapusan ng aking pagiging ina. Katapusan ng aking pag-ibig para sa kanya. Doon, sa dilim, sa gitna ng amoy ng alikabok at nabubulok na lupa, doon sana ako mamamatay sa sama ng loob. Ngunit hindi. Dahil sa gitna ng aking pag-iyak, bumulong ang aking asawa, si Ricardo, ang kanyang boses. Mahina ngunit puno ng determinasyon. Huminahon ka. Mayroon akong lihim. Hindi nila alam. Akala nila, kami ay dalawang matandang inutil na madali lang itapon. Akala nila, sila na ang nagwagi. Ngunit hindi nila alam na ang amang kinamumuhian nila at ang inang binaliwala nila ay may hawak na isang lihim na yaman. Isang alas, isang trump card. Isang katotohanan na kayang-kayang durugin ang buong mundo na kanilang itinayo gamit ang kasinungalingan at kayabangan. Oo, itinulak nila ang isang matandang babae sa bodega. Pero ang lalabas mula sa dilim na iyon ay hindi na ang mahinang si Imelda na kilala nila. Ang lalabas ay isang mangangaso at ang kanyang puntirya ay ang sarili niyang anak. Gusto nilang mawala ako, maging pipi at bingi. Ngayon, babawiin ko ang higit pa sa aking bahay. Babawiin ko ang aking dangal, ang dangal na kanilang tinapakan, at bibigyan ko sila ng isang leksyon na ikukwento pa nila sa kanilang mga magiging apo, kung mayroon man. Hindi ako mananahimik. Kung naranasan mo na ang pakiramdam na maging isang estranghero sa sarili mong tahanan, kung naramdaman mo na ang sakit ng pagtataksil mula sa taong pinakamamahal mo, paki-like at share ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Magsimula na tayo. Kwentuhan mo ako. Ito ang aking istorya. Sa ibabaw, narinig namin ang mabilis at mabibigat na yabag ni Marco na sinundan ng mas magaan na mga hakbang ni Katrina. Ang pagsara ng pinto sa itaas ay umalingaw-ngaw sa buong bodega na sinundan ng tunog ng makina ng sasakyan na papalayo. Umalis na sila. Iniwan na nila kami. Iniwan nila kami sa malamig at nakabibinging katahimikan ng aming sariling bahay na nakakulong sa pinakailalim na bahagi nito. Tulungan mo ako. Halos pabulong na sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit mayroon itong tibay. Isang tibay na ngayon ko lang muling narinig sa kanya. Tinulungan ko siyang tumayo. Nanginginig ang kanyang katawan sa panghihina at sa lamig. Dahan-dahan, baitang-baitang, bumaba kami sa mga lamat-lamat na hagdan patungo sa sahig na lupa. Amoy luma, amoy ng mga gulay na dati naming iniimbak dito, amoy ng basang lupa at amoy ng kalimot. Ang tanging liwanag ay isang manipis na sinag na nagmumula sa ilalim ng pinto sa itaas. Sa dilim, bahagya kong maaninag ang mga lumang estante na puno ng agiw at mga basyong garapon sa isang sulok. Ngunit hindi doon ako dinala ni Ricardo. Dinala niya ako sa pinakadulong pader, sa mismong pundasyon ng bahay. Sumandal siya sa magaspang at basang mga bato, humihingal. Dito, bulong niya. Ipinakita ito sa akin ni Papa noong ako'y 18. Sabi niya, para daw ito sa pinakamatinding sitwasyon. Akala ko, hindi na darating ang araw na iyon. Kinapa niya ang pader. Hinahanap ang isang bagay sa dilim. Sa wakas, huminto siya. Dito, itulak mo. Wala na akong lakas. Hinawakan ko ang batong itinuro niya. Isa sa mga magaspang na bloke ng granite ay tila walang pinagkaiba sa iba. Ngunit nang diinan ko ito, dahan-dahan itong umurong paloob na may mahinang tunog ng pagkaskas. Sa likod nito, isang maitim na parisukat na butas ang bumungad. Mayroong isang bagay na nakatago sa loob. Nang kapain ko ito, naramdaman ko ang malamig at makinis na metal.
Isa itong maliit na lata, isang lumang lata ng biskwit na sikat noong kabataan ko pa. Inilabas ko ito. Magaan, halos walang bigat. Bumalik kami sa hagdanan at naupo ng magkatabi. Kinuha ni Ricardo ang lata mula sa akin. Matagal na nahirapan ang kanyang mga daliri sa simpleng trangka nito. Sa wakas, sa isang mahinang click, bumukas ang takip. Inaasahan kong makita ang kahit ano. Mga lumang litrato, siguro ilang gintong barya na itinago ng aking biyenan para sa oras ng kagipitan. Ngunit walang makintab sa loob. Tanging ilang naninilaw na papel na nakatupi sa apat. Kinuha ni Ricardo ang dokumento sa ibabaw at binuklat ito. Kahit sa kaunting liwanag, nakita ko ang opisyal na selyo at ang kupas na lilang tinta. Isa itong birth certificate. Basahin mo, sabi ni Ricardo. Kinuha ko ang papel. Marupok ito. Parang isang tuyong dahon. Ang pangalang nakasulat sa magandang pagkakasulat ay hindi pamilyar sa akin. Mateo Cruz Jr. Ang lugar ng kapanganakan, isang ospital sa bilangguan sa Mindanao, isang lugar na puro masasamang kwento lang ang naririnig ko. Ang pangalan ng ina ay may guhit. Ang pangalan ng ama, Dr. Mateo Cruz. Hindi ko maintindihan. Bulong ko, habang nakatingin sa aking asawa. Ako iyan, mahina niyang sabi. Iyan ang tunay kong pangalan. May kung anong nabasag sa loob ko. Sa loob ng 40 taon, nabuhay ako kasama si Ricardo de los Reyes, ang anak ng kagalang-galang na si Don Alejandro de los Reyes, ang tagapagmana ng isang tanyag na pamilya. At ngayon, ang marupok na papel na ito ay nagsasabing hindi ko kilala ang lalaking kasama ko sa higaan, ang lalaking kasama kong nagpalaki ng anak, ang lalaking kasama kong bumuo ng isang buhay. Kinuha niya ang susunod na dokumento. Isang papeles ng pag-aampon. Si Mateo Cruz Jr. ay inampon ng mamamayang si Alejandro de los Reyes. Ang bagong anak ay binigyan ng apelyidong de los Reyes at pangalang Ricardo. Ang huling laman ng kahon ay hindi opisyal na papel, kundi isang sulat na isinulat sa pamilyar at matatag na sulat kamay ng aking biyenan. Inabot ito sa akin ni Ricardo. Anak, basa ko sa aking isipan. Kung binabasa mo ito, nangangahulugang dumating na ang madilim na panahon at malamang ay wala na ako. Hindi ko kailanman sinabi sa iyo ang buong katotohanan sa takot na masira nito ang iyong buhay. Ang iyong ama, si Dr. Mateo Cruz, ay isang napakatalinong siyentista, isang matapat at matapang na tao. Ngunit sa ating bansa, ang katapatan at katapangan ay madalas na nagiging krimen. Siya ay siniraan noong panahon ng martial law at tinawag na banta sa pambansang seguridad, isang traitor, at namatay siya sa kulungan. Ako ang kanyang kaibigan at kasamahan. Ipinangako ko sa kanya na hindi ko pababayaan ang kanyang anak. Inampun kita. Ibinigay ko sa iyo ang aking pangalan, ang aking pamilya, upang protektahan ka, upang burahin ang tatak ng pagiging anak ng isang traitor. Mamuhay ka ng may dignidad, Ricardo. Dalhin mo ang pangalang De Los Reyes ng may karangalan. Ngunit huwag mong kalimutan kung kaninong dugo ang dumadaloy sa iyong mga ugat. Dugo ng isang matapang na tao. Natapos kong basahin at dahan-dahang itinupi ang sulat. Ang lamig na nagsimula sa bodega ay nagmumula na ngayon sa aking kalooban. Ginaw na ginaw ako hanggang sa buto. Lahat ng mga taon na ito, nabuhay si Ricardo na may ganitong lihim. Natakot siya sa anino ng nakaraan. Pinrotektahan niya ang isang pangalan na hindi kanya sa dugo. At si Marco, ang aming anak, binuo niya ang kanyang buong buhay, ang kanyang buong pagkatao at kayabangan. Sa pangalang ito, ipinagmalaki niya ang kanyang lolo, ang doktor, ang kanyang lahi, ang kanyang pamana. Isang pamana na hindi naman pala talaga kanya. Lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan sa mga nakaraang taon, lahat ng insultong nilunok ko na parang mapait na gamot, biglang nagsama-sama sa isang punto sa aking dibdib. Ngunit hindi ito sumabog bilang isang sigaw o luha. Ito ay nagyelo, naging isang napakalinaw na kristal na yelo. At sa mga malamig na gilid nito, nakita ko ang lahat ng may nakasisilaw na kalinawan. Ako ay isang archivist,
Nagtrabaho ako sa mga dokumento, sa mga katotohanan, sa mga kasaysayan na sinusubukang kalimutan o baguhin ng mga tao. Alam ko ang halaga ng katotohanan na nakakulong sa mga naninilaw na papel, at ang hawak ko ngayon, hindi lang ito isang lihim ng pamilya. Ito ay isang sandata. Ito ay kapangyarihan, ganap at hindi maikakailang kapangyarihan. 2. Marahil 3 oras kaming nakaupo sa dilim. Nawala ang daloy ng oras. Si Ricardo ay nakatulog. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa aking balikat, pagod na pagod sa lahat ng nangyari. Nakaupo akong hindi gumagalaw, nakatitig sa kadiliman. At ang aking isipan, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay gumana ng may katumpakan at katahimikan na parang isang makinang may langis. Isang plano ang nabuo sa aking isipan, lohikal at malamig. Sa wakas, may narinig kaming ingay sa itaas. Ang trangka ay inalis. Bumukas ang pinto at tumama sa aking mga mata ang maliwanag na ilaw. Si Marco ay nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay mayabang. "Oh, nakapag-isip na ba kayo?" tanong niya na may halong pang-aasar. "Papa, masama ba ang pakiramdam niyo? Gusto niyo tawagan ko ng nurse?" Halatang nagpapakitang gilas siya. Bahagi ito ng kanyang laro. "Oo," sabi ko, tumatayo. Ang aking boses ay matatag at kalmado na ikinagulat maging ng aking sarili. Kailangan niya ng pangangalaga. "Ibigay mo sa akin ang telepono. Tatawag ako." Saglit siyang nalito sa aking pagsunod, ngunit pagkatapos ay ngumisi at iniabot sa akin ang kanyang mobile phone. "Heto, isang tawag lang para ayusin ang nurse. Walang kalokohan." Kinuha ko ang telepono. Ang init nito ay salungat sa lamig ng aking mga daliri. Hindi ako naghanap ng numero sa contact list. Kabisado ko ito. Ilang taon na ang nakalipas. Nabasa ko ang isang artikulo sa isang magasin tungkol sa isang babaeng abogada na dalubhasa sa mga komplikadong kaso ng pamilya at mana. Inilarawan siya bilang isang napakatalino at hindi sumusukong espesyalista. Tinandaan ko ang kanyang pangalan para lang sakali. At sa pagkakataong ito, hindi ito nasayang. Kalmado kong tinipa ang numero. Si Marco ay nakatingin sa akin. Inaasahan na maririnig ang aking pakikipag-usap sa isang ahensya ng tagapag-alaga. Isang malinaw na boses ng babae ang sumagot sa telepono. "Opisina ni Abogada Lorna Santos, magandang hapon." "Attorney Santos, magandang hapon." Sabi ko nang may parehong kalinawan. "Ang pangalan ko po ay Imelda de los Reyes. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Agaran." Nakipag-ayos ako para sa isang pagpupulong kay Attorney Santos at nang hindi nagbabago ang aking ekspresyon, ibinalik ko ang telepono sa aking anak. Kinuha niya ito nang may pagtataka. Tinitingnan ang screen upang suriin kung sino ang tinawagan ko. Hindi pamilyar ang numero at walang pangalan. Marahil ay inakala niyang isang care agency iyon at isang ganap na kasiyahan ang makikita sa kanyang mukha. Nanalo siya. Ang matandang ina ay wasak na at sumuko na. "Good girl," sabi niya, mas para sa kanyang sarili kaysa sa akin. Isang matalinong desisyon. Pagkatapos ay tinulungan nila si Ricardo na makabalik sa kanyang silid na may labis na pagkukunwari na masakit sa mata dahil sa kasinungalingan nito. Inihiga nila siya, inayos ang kumot. Si Katrina ay nagdala pa ng isang basong tubig. Umaarte sila bilang mga mapagbigay na nagwagi. At ako ang kanilang pangunahing manonood. Tahimik akong nanood. At inakala nilang ang aking katahimikan ay pagsuko na. Iyon ang kanilang una at pangunahing pagkakamali. Sa mga sumunod na araw, isang kakaiba at hindi natural na katahimikan ang namayani sa bahay. Ginawa ko ang aking mga tungkulin ng may mekanikal na katumpakan. Nagluluto ng sabaw para kay Ricardo, naglilinis ng mga silid, naglalaba. Gumalaw ako sa bahay na parang isang multo, isang anino ng aking sarili, at ito ay perpekto para sa kanila. Hindi na nila ako napapansin. Tulad ng hindi mo papansinin ang isang lumang kasangkapan, naging bahagi ako ng interior, maginhawa at pipi.
At ito ang nagbigay sa akin ng wala ako dati, ang pagkakataong makinig at makakita. Hindi na sila nagtago. Nagpasya silang maaari na silang mag-usap tungkol sa lahat sa harap ko. Tutal, ang isang sirang espiritu ay hindi na kayang lumaban. Isang umaga, sa almusal, habang tahimik akong nagsisilbi ng pandesal, sinabi ni Katrina kay Marco, "Honey, naisip ko lang, ang pader sa pagitan ng sala at ng study ni Papa. Hindi naman iyan mahalaga. Kung gigibain natin iyan, magkakaroon tayo ng isang malaking espasyo, isang studio. Pwede tayong maglagay ng isang puting marble na bar counter dito." Saglit akong natigilan. Ang pader na gusto niyang gibain, doon nakasandal ang mesa ng aking biyenan kung saan niya isinulat ang kanyang mga huling medical journal. Sa pader na iyon, tinuruan ni Ricardo si Marco na isulat ang kanyang mga unang letra. Nandoon pa rin sa wallpaper, kung titingnan mong mabuti, ang isang malabong marka ng lapis. Ang taas ng aming anak noong siya ay 5 taong gulang. At ngayon, sinabi niya ito na parang isang sagabal lang patungo sa isang bar counter. "Magandang ideya," sagot ni Marco, hindi man lang tumitingin mula sa kanyang kape. "Malapit na rin namang mabakante ang study. At ang library, pwede namang ibenta ang mga libro sa junk shop. Sino pa ba ang nagbabasa ngayon?" Ibinenta sa junk shop ang mga librong inipon ng aking biyenan sa buong buhay niya. Mga pambihirang edisyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Mga librong nilagdaan ng mga dakilang isipan. Ipinatong ko ang plato ng pandesal sa mesa. Ang aking mga kilos ay banayad. Walang kahit anong kalamnan, sa aking mukha ang gumalaw, ngunit sa loob ko, may kung anong nabasag. Ang huling piraso ng ilusyon ng isang ina na mayroon pang natitira sa aking anak mula sa batang lalaki na tuwang-tuwang nakikinig sa kanyang lolo habang nagbabasa ng malakas sa kanya. Nakita nila ang aking kahinahunan at inakala nilang ito ay kawalang interes. Hindi nila naintindihan na ito ang kahinahunan ng isang siruhano na pinag-aaralan ang chart ng isang may sakit na organ bago kunin ang scalpel. Bawat salita, bawat kilos, ay para sa akin isang sintomas ng isang sakit, ang kanilang sakit. Ang pangalan nito ay kasakiman at kayabangan. Ang pagiging isang multo sa sarili kong pamamahay, iyon ang naging papel ko sa mga sumunod na araw. Gumagalaw ako ng walang tunog, ginagawa ang mga gawaing bahay na parang isang anino na nakasanayan na nilang huwag pansinin. Ang aking katahimikan ay naging kalasag ko at naging bintana ko rin. Dahil kapag ang isang tao ay itinuturing kang hangin, hindi na sila nag-iingat sa kanilang mga sinasabi. Akala nila, bingi ka na rin. Akala nila, manhid ka na sa lahat. At doon, sa kanilang pagwawalang bahala, doon ko narinig ang lahat. Isang umaga, habang naghahain ako ng almusal, nakaupo sila sa lamesang minsan ay puno ng tawanan ng aming pamilya. Ngayon, puno na lang ito ng kanilang mga plano at ambisyon. Hawak ni Katrina ang isang makintab na magasin at bigla siyang nagsalita sa isang tono na puno ng artipisyal na kasiglahan. "Honey," sabi niya kay Marco, "naisip ko lang, iyong pader sa pagitan ng sala at ng study ni Papa. Hindi naman iyan mahalaga, di ba? Hindi naman yan load-bearing wall. Kung gigibain natin iyan, magkakaroon tayo ng isang malaking espasyo, isang studio. Tapos, pwede tayong maglagay ng isang puting marble na bar counter dito mismo." Huminto ang paghinga ko. Ang pader. Hindi lang iyon basta pader. Sa likod ng pader na iyon, doon nakasandal ang lumang mesa ng aking biyenan, si Don Alejandro. Doon niya isinulat ang kanyang mga huling medical journal, ang mga huling salita ng kanyang karunungan. Sa pader na iyon, sa lumang wallpaper na kupas na ngayon, doon ko unang nakitang iginuhit ni Marco ang kanyang unang titik habang matiyagang tinuturuan ng kanyang ama. Kung titingnan mong mabuti, makikita mo pa rin ang isang napakalabong marka ng lapis, ang taas ni Marco noong siya ay 5 taong gulang. Ang pader na iyon ay isang aklat ng aming mga alaala. At para kay Katrina, isa lang itong sagabal.
isang istorbo sa kanyang pangarap na magkaroon ng isang bar counter. Sumagot si Marco. Hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa kanyang tasa ng kape. Magandang ideya, sabi niya. Tutal, malapit na rin namang mabakante ang study. At iyong library? Iyong mga libro. Pwedeng ibenta na lang sa junk shop. Sino pa ba ang nagbabasa ng mga iyan ngayon? Ang mga libro. Ang mga librong inipon ng kanyang lolo sa buong buhay nito. Mga pambihirang edisyon tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas, mga librong nilagdaan ng mga pambansang alagad ng sining. Ang mga kwentong binabasa niya kay Marco noong bata pa ito, ibebenta sa junk shop. Ipinatong ko ang plato ng pandesal sa mesa. Ang aking mga kilos ay kontrolado. Walang kahit isang kalamnan sa aking mukha ang gumalaw. Ngunit sa loob ko, may kung anong nabasag na hindi na kailanman mabubuo. Ang huling piraso ng pag-asa na may natitira pang kabutihan sa aking anak ay naging abo. Nakita nila ang aking kahinahunan at inakala nilang ito ay pagsang-ayon o marahil katandaan na lang. Hindi nila naintindihan na ito ang kahinahunan ng isang mangangaso na pinag-aaralan ang bawat galaw ng kanyang bibiktimahin. Ang kasukdulan ng kanilang kalupitan ay dumating noong Martes ng gabi. Habang nakaupo ako sa tabi ng kama ni Ricardo, binabasahan siya ng mga lumang tula para kahit paano ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Pumasok sila sa silid. Ang kanilang mga mukha ay may suot na maskara ng pag-aalala, isang maskara na napakakapal, pero kitang-kita ko ang kasinungalingan sa likod nito. Ma, simula ni Marco, ang kanyang boses ay artipisyal na pinalambing. Napag-usapan na namin ni Katrina ang lahat. Naiintindihan namin kung gaano nakahirap para sa iyo. Ang lahat ng alalahanin na ito, ang bahay, si Papa, inalay mo na ang buong buhay mo para sa amin. Panahon na para ikaw naman ang magpahinga. Sumunod agad si Katrina. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Magaan ang kanyang paghawak, ngunit naramdaman ko ang lamig nito na tumagos hanggang sa aking mga buto. Nakahanap kami ng isang napakagandang lugar para sa inyo, Tita Imelda, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa peking kabaitan. Isang senior living community. Hindi po isang ordinaryong nursing home. Hindi. Isang napaka-elite na lugar sa may Tagaytay. Pine Forest ang pangalan. Napakaganda po doon. May lawa, may hardin, at 4 na beses po kayong kakain sa isang araw. Mayroon ding medical care, 24 oras. Magkakaroon ka ng sarili mong komportabling silid. Makakapaglakad-lakad ka, magbasa, makipagkwentuhan sa mga kaedad mo, at syempre, bibisitahin ka namin tuwing weekend. Tumingin sila sa akin. Naghihintay. Naghihintay sila ng pasasalamat. Taos-puso silang naniniwala na ginagawan nila ako ng isang malaking pabor. Inaalok nila ako, ang reyna ng kastilyong ito, ng isang maliit na silid sa isang malayong lugar, kapalit ng aking kaharian, ng aking nakaraan, ng aking buong buhay. Pagkatapos, binanggit nila ang halaga, na para bang ito ay isang magandang balita. Ang paunang bayad, Mama, ay 500,000 piso, alabanya dalaban lang, at buwan-buwan, mga 80,000 piso, alabanya dalaban. Huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala sa lahat. Ang mahalaga ay ang iyong kapayapaan, ang pera, ang presyo ng pagtatapon sa akin. Isang puhunan para sa kanilang kalayaan mula sa responsibilidad. Itinaas ko ang aking mga mata. Tinitigan ko si Marco. Hinanap ko sa kanyang mga mata ang kahit isang kislap ng pag-aalinlangan, isang bakas ng hiya, isang alaala ng batang lalaki na minsan kong kinarga sa aking mga bisig. Ngunit wala. Wala akong nakita, kundi ang matigas na determinasyon ng isang estranghero. Sa sandaling iyon, ang huling patak ng aking pagmamahal bilang isang ina ay namatay. Hindi ito sumabog sa galit, hindi ito nalunod sa luha. Ito ay simpleng tumigil, na parang isang lumang orasan na biglang naputol ang kwerdas. At ang pendulo na umuugoy sa loob ng 40 taon ay huminto magpakailanman. Ang lalaking nasa harap ko ay hindi ko na anak, at ang pagkaunawang iyon ay hindi nagdulot ng sakit.
Ang dala nito ay isang kakaibang, malamig na kalayaan. Wala na akong utang na loob sa kanya. Wala nang pagmamahal. Wala nang awa. Isang napakagandang alok iyan. Mahina kong sabi. Ang aking boses ay matatag. Kailangan kong pag-isipan. Siyempre ma, pag-isipan mo. Tuwang-tuwa si Marco. Masaya na walang naganap na drama. Gusto lang namin ang pinakamabuti para sa iyo. Umalis sila. Nag-iwan ng amoy ng mamahaling pabango at ng absolutong katiyakan na sila na ang panalo. Ngunit mali sila. Sila mismo ang pumutol sa huling tali na nag-uugnay sa akin sa kanila. Pinalaya nila ako. At ang mahinang matandang babae na kanilang hinamak ay malapit nang ipakita sa kanila ang tunay na halaga ng mga dokumentong itinago sa isang tahimik na archive. Kinabukasan, gumawa ako ng dahilan. Sinabi ko kay Marco na kailangan kong pumunta sa Makati para bumili ng isang bihirang gamot para kay Ricardo na wala sa aming lokal na botika. Isang kasinungalingan, syempre, pero isa na agad niyang pinaniwalaan. Binigyan niya ako ng pera para sa taxi at sa kanyang mga mata. Para siyang isang santong nagkakawanggawa. Si Katrina pa ang tumulong sa akin na isuot ang aking coat. Inayos ang aking kwelyo na parang alaga niyang bata. Huwag po kayong magtatagal, Tita Imelda. Kailangan pong maihanda ang tanghalian. Tumango lang ako at habang papalabas ako ng pinto, naramdaman ko ang kanilang mga tingin sa aking likuran. Mga tingin ng pagmamaliit. Sa kanilang isipan, isa lang akong utusang matanda. Hindi nila alam na papunta ako sa isang digmaan. Ang opisina ni Attorney Lorna Santos ay nasa isang modernong gusali sa Makati. Tahimik at malamig ang mga pasilyo na para bang bawat pinto ay nagtatago ng mga lihim at laban. Si Attorney Santos mismo ay isang babaeng may matalas na tingin. Walang paligoy-ligoy. Hindi siya nagpakita ng awa o simpatya. Nakinig siya. Nagsalita ako. Inilatag ko ang lahat ng mga katotohanan na parang mga baraha sa mesa, ang kahihiyan, ang mga banta, ang pecking deed of gift, ang bodega. Nang matapos ako, ilang sandali siyang hindi kumibo. Tinititigan ako na para bang sinusuri niya hindi lang ang aking kwento, kundi ang aking kaluluwa. Mayroon po ba kayong anumang dokumento na nagpapatunay ng inyong karapatan sa bahay? Sa wakas ay tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado, pero may bigat. May bakal, mayroon akong mas mahalaga, sagot ko. At mula sa aking bag, inilabas ko ang lumang lata ng biskwit. Inilatag ko ang mga laman nito sa makintab na mesa. Ang birth certificate ni Mateo Cruz Jr., ang mga papeles ng pag-aampon, ang sulat ng aking biyenan. Isinuot ni Attorney Santos ang kanyang salamin at sinimulang suriin ang bawat papel. Ang kanyang propesyonal na interes ay unti-unting napalitan ng pagkagulat at pagkatapos ng matinding konsentrasyon. Para siyang isang general na biglang nakakita ng isang sikretong mapa patungo sa tagumpay. Itinaas niya ang kanyang mga mata sa akin. Ginang de los Reyes, sabi niya. At ngayon, may kislap na ng pananabik sa kanyang boses. Binabago nito ang lahat. Ganap na lahat. Ang pangalang de los Reyes ay hindi lang isang apelyido. Sa mundo ng iyong anak, ito ay kapital. Ito ay pera. Ito ay kapangyarihan. Kung malalaman na wala siyang karapatan sa dugo dito, gusto kong maibalik ang aking bahay at ang aking kapayapaan. Pagputol ko sa kanya. Ngumiti siya. Isang ngiting matalim. Mas marami kang makukuha, sabi niya. Makukuha mo ang hustisya. Iniwan ko sa kanya ang mga dokumento at umuwi. Sa sumunod na linggo, nagpatuloy ang aking pagpapanggap. Si Marco at Katrina, sa pag-aakalang sumuko na ako, ay lalong naging kampante. Nag-order na si Katrina ng mga katalogo ng kasangkapan. Gabi-gabi, pinag-uusapan nila ng malakas ang kanilang mga plano sa sala. Bawat salita nila ay parang gasolinang ibinubuhos sa apoy na naglalagablab sa loob ko. Hanggang sa isang hapon, nang mag-isa lang ako sa bahay, tumunog ang aming lumang landline, si Attorney Santos. Ginang de los Reyes, sabi niya,
Ang kanyang boses ay pigil pero puno ng pananabik. May balita ako. At ito ay nakagigimbal. Hinalughog ko ang mga lumang archive, hindi ang mga opisyal. Kinailangan kong gamitin ang mga koneksyon ng aking ama. Ang tunay na ama ni Ricardo, si Dr. Mateo Cruz, hindi lang siya isang simpleng political dissident. Isa siya sa mga pinakamatalinong theoretical physicist ng kanyang panahon. Isang henyo. Ngunit noong panahon ng martial law, tumanggi siyang lumahok sa isang proyekto ng gobyerno na sa tingin niya ay mapanganib. Dahil doon, sinira nila siya. Huminto siya sandali. Gumawa sila ng kaso. Hindi lang siya inakusahan ng pagtutol. Inakusahan siya ng pagtataksil sa bayan. Treason. Pagbebenta ng mga sekreto ng bansa. Ang kanyang pangalan ay binura sa lahat ng talaan. Ngunit sa mga makikitid na lupon ng gobyerno at akademya, ang kanyang pangalan ay naaalala pa rin hindi bilang isang siyentista, kundi bilang pangalan ng isang traidor, isang mantsa na hindi nabubura. Nanigas ako. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ginang de los Reyes, patuloy niya. Ang negosyo ng iyong anak, si Marco, nakasalalay ito sa reputasyon, sa mga koneksyon, ang mga kasosyo niya, ang mga kliyente niya. Para sa kanila, ang pangalan, ang kadalisayan ng lahi, ang karangalan, iyon ang lahat. Nakikipagnegosyo sila sa apo ng dakilang si Don Alejandro de los Reyes. Ngayon, isipin mo kung anong mangyayari sa lahat ng iyon kapag nalaman nilang siya pala ay apo ni Dr. Mateo Cruz, isang taong ang pangalan, para sa kanila, ay simbolo ng pagtataksil sa bayan. Ayan na, ang sandata. Pero hindi lang ito isang baril, isa itong bomba. Isang bombang kayang wasakin ang buong mundong itinayo ng aking anak. Hindi lang nito tatanggalin sa kanya ang kanyang mana pagtatapos ni Attorney Santos. Sisirain nito siya sa lipunan, sa propesyon, sa pananalapi. Magiging isa siyang basura sa kanilang paningin. At para sa kanila, mas masahol pa iyon sa kamatayan. Ibinaba ko ang telepono. Nakaupo ako sa katahimikan ng kusina. Ang mundo sa labas ay payapa. Ngunit sa loob ko, may isang digmaang natapos na at alam ko na kung sino ang nanalo. Wala akong naramdamang awa, wala akong naramdamang pagsisisi. Ang naramdaman ko lang ay isang malamig at nakapangingilabot na kasiyahan. Ang hustisya, minsan, ay may napakalamig na anyo. At habang papalapit ang sasakyan ni na Marco, habang naririnig ko ang kanilang mga tawanan mula sa labas, tumibok ang aking puso. Hindi sa takot, kundi sa ritmo ng isang orasan na nagsisimula ng bilangin ang mga huling sandali ng kanilang pekeng mundo. Ang araw ng Sabado ay dumating na may dalang kakaibang katahimikan. Ang hangin ay tila mas mabigat na para bang naghihintay sa isang paparating na bagyo. Naghanda ako ng almusal. Gaya ng dati, si Marco at Katrina ay bumaba, puno ng kayabangan. Pinag-uusapan ang isang mamahaling bakasyon na balak nilang gawin sa lalong madaling panahon. Tiningnan nila ako na para bang isa akong muwebles na bahagi na ng bahay, hindi na kailangang pansinin. Eksaktong 9:00 ng umaga, tumunog ang doorbell. Ang tunog ay matalas at malinaw na pumutol sa katahimikan. Ako na, sabi ni Marco. Halatang naiinis sa istorbo. Naghintay ako sa sala. Ang aking puso ay kalmado. Ito na ang simula. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang isang babaeng nakasuot ng isang matalim at madilim na business suit. Si Attorney Lorna Santos. Sa likod niya ay isang lalaking may opisyal na anyo, isang courier, na may dalang leather briefcase. Ang presensya nila sa aming lumang pintuan ay isang malinaw na senyales na ang laro ay nagbago na. Magandang umaga po. Hinahanap ko si Ginoong Marco de los Reyes, sabi ni Attorney Santos. Ang kanyang boses ay propesyonal. Walang emosyon, ngunit may bigat na agad na naramdaman. Ako nga, at sino ka? Sagot ni Marco. Ang kanyang mga mata ay sinusuri si Attorney Santos mula ulo hanggang paa, na para bang sinusukat niya ang halaga nito. Ang pangalan ko po ay Lorna Santos. Ako po ang abogada
na kumakatawan sa interes ng tunay na may-ari ng bahay na ito, si Ginang Imelda de los Reyes. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Attorney Santos habang binibigkas niya ang mga salitang iyon. Ito po ay para sa inyo. Inabot niya ang isang makapal na puting sobre. Kinuha ito ni Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Tumingin siya sa akin na nakatayo sa may sala, pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Attorney Santos. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng inis. May-ari? Anong pinagsasabi mo? Ito ay bahay ng pamilya ko. Hinihiling ko po na basahin ninyo ang dokumento. Malamig na sagot ni Attorney Santos. Sa puntong iyon, lumabas si Katrina mula sa kusina, naakit ng mga boses. Ang kanyang mukha ay agad na sumimangot nang makita ang mga hindi inaasahang bisita. Punit ni Marco ang sobre. Habang binabasa niya ang mga nakasulat, kitang-kita ko kung paano unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha at pagkatapos, isang malakas na tawa ang kumawala sa kanya. Isang tawang pilit at halos nasisiraan ng bait. Eviction? Pagpapaalis? Sigaw niya, iwinawasiwas ang papel sa hangin. Ma, ano to? Isang biro. Nag-hire ka ng artistang ito para takutin kami? Nakakatawa talaga. Inagaw ni Katrina ang papel mula sa kanyang kamay. Mabilis na tumakbo ang kanyang mga mata sa mga salita, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng parehong mapanlibak na ngiti. Tita Imelda, akala namin ay nawalan ka na ng gana sa buhay. Pero heto ka pala't nagdadrama, sabi niya. Ang galing. Pero wala kaming oras para sa mga kalokohan mo. Humarap siya kay Attorney Santos. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamataas. Miss, pasensya na, pero mukhang naloko ka ng aking biyenan. Matanda na siya, medyo wala na sa tamang pag-iisip. Mayabang siyang lumakad patungo sa lumang aparador. Binuksan ang isang drawer at may kinuha mula sa isang folder. Heto, sabi niya, iwinawagayway ang isang dokumento. Heto ang totoong papeles, ang deed of gift. Legal, notaryado. Ang bahay na ito ay pag-aari na ng aking asawa, si Marco de los Reyes. Kaya iyang mga papel mo, pwede mo nang ipambalot ng tinapa. Inabot niya ang dokumento kay Attorney Santos na may isang ngiting tagumpay. Kalmadong kinuha ito ni Attorney Santos. Hindi man lang siya sumulyap sa akin. Itinaas niya ang papel sa liwanag. Pinag-aralan itong mabuti na parang isa itong artifact sa isang museo. Ang katahimikan ay nakakabingi. Isang interesanting dokumento. Sa wakas ay sabi niya, ang kanyang boses ay pantay pa rin. Lalo na't interesante ang pirma ni Ginang de los Reyes. Napakabago ng tinta. At ang selyo ng notaryo. Si Attorney Henderson. Kilala ko siya. Napakagaling na abogado. Huminto siya sandali at tiningnan si Katrina ng diretsyo sa mata. Sayang nga lang at pumanaw siya 2 taon na ang nakalipas. Siguro ay napakakomplikadong dokumento nito. Kung kinailangan pa niyang bumangon mula sa hukay, para lang notaryuhin ito. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang ngiti ay nanigas sa mga labi ni Marco. Si Katrina ay namutla na parang isang papel. Ano? Anong pinagsasabi mo? Nauutal niyang sabi. Ang sinasabi ko, kalmadong pagpapatuloy ni Attorney Santos, ay ang papel na ito ay isang napakaburarang pamemeke. Isang araw lang sa forensics, mapapatunayan iyan. At pagkatapos niyan, hindi na eviction ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan na natin ay kasong estafa at falsification of public documents. Iyan ay isang malubhang krimen. Ilang taon sa kulungan. Sumugod si Marco. Ang kanyang mukha ay pula sa galit. Sino ka para pagbantaan kami sa sarili naming bahay? Ako ay isang abogada. Hindi ako nagbabanta. Ipinapaalam ko lang ang mga kahihinatnan. Ang bahay, tulad ng sinabi ko na, ay pag-aari ng aking kliyente. Ito ay nakumpirma sa huling habilin ng kanyang yumaong biyenan, si Don Alejandro de los Reyes, na ang orihinal na kopya ay nasa akin. Malinaw na nakasaad doon na ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng kanyang ari-arian ay ang kanyang manugang, si Imelda de los Reyes, bilang pasasalamat sa kanyang pag-aalaga sa pamilya.
Ang iyong ama, si Ricardo, ay alam ito at hindi kailanman kinuwestiyon ang huling habilin ng kanyang ama. Ang salitang ama. Binigkas niya ito na may bahagyang paghinto. Iyon ang unang tusok. Nagkatinginan sina Marco at Katrina. Sa kanilang mga mata, sa unang pagkakataon, ang nakita ko ay hindi galit o paghamak, kundi takot. Tunay na takot. Ang takot na iyon sa kanilang mga mata, iyon ang simula ng kanilang pagbagsak. Naintindihan nila na hindi ito isang simpleng drama ng isang matandang nagtatampo. Ito ay isang maingat na binalak na atake. Isang opensiba na may mga legal na sandata, ngunit ang kayabangan ay isang matibay na pader na mahirap gibain. Ang galit ni Marco ay muling sumiklab. Sinusubukang tabunan ang takot na nagsisimula nang gumapang sa kanyang dibdib. Lalabanan namin yan, sigaw niya. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa sala. Kukuwestiyonin namin ang testamentong yan. Ipapatingin namin si mama sa doktor. Ipapadeklarang wala na sa tamang pag-iisip. Ikaw, turo niya sa akin. Sinungaling ka. Ginagamit mo ang abogadong ito para sirain ang pamilya. Ako ang nag-iisang De Los Reyes. Ako ang direktang tagapagmana. May karapatan ako sa bahay na ito. Ang kanyang mga salita ay puno ng desperasyon. Kumakapit siya sa nag-iisang bagay na inaakala niyang magliligtas sa kanya. Ang kanyang pangalan, ang pagiging isang De Los Reyes. Si Attorney Santos ay dahan-dahang tumango, na para bang eksaktong mga salitang iyon ang hinihintay niya. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang kanyang boses ay bumaba, halos naging isang bulong. Ngunit dahil doon, lalo itong naging nakakatakot. Maaari niyo pong subukan, Ginoong De Los Reyes. Maaari kayong magsampa ng kaso para kuwestiyonin ang huling habilin. Ngunit tandaan ninyo, huminto siya, hinahayaan ang bawat salita na magkaroon ng bigat. Para kuwestiyonin ang testamento ni Don Alejandro De Los Reyes, kailangan niyo munang patunayan sa korte na mayroon kayong legal na karapatan dito. Na kayo, tulad ng sinabi ninyo, ay isang direktang tagapagmana. Isa pang paghinto, mas matagal, mas makahulugan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Marco, na para bang binabasa niya ang pinakamalalim na takot nito. At para dyan, pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay kasing talas ng isang kutsilyo. Kakailanganin ng isang buo at pampublikong paglilinaw sa talaangkanan o katahimikan. Isang katahimikan na mas maingay pa sa pinakamalakas na sigaw. Kakailanganin natin, dagdag pa niya, ang lahat ng kinakailangang genealogical examinations at ang paghukay sa lahat ng mga dokumento sa archive upang maitatag, kumbaga, ang kadalisayan ng inyong lahi. Hindi niya binanggit ang pangalang Cruz. Hindi niya binanggit ang tungkol sa pagtataksil. Hindi niya binanggit ang tungkol sa martial law. Inihagis niya lang ang mga salitang iyon sa gitna ng silid. Isang buo at pampublikong paglilinaw sa talaangkanan. At ang mga salitang iyon ay sumabog na parang isang bombang walang tunog. Si Katrina ay napahawak sa likod ng isang silya. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at ganap na kawalan ng pag-unawa. Ngunit si Marco, naintindihan ni Marco. Hindi niya alam ang mga detalye. Hindi niya alam ang buong katotohanan. Ngunit narinig niya sa mga salita ni Attorney Santos ang isang banta na direktang tumututok sa pinakapuso ng kanyang mundo, sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Ang kanyang apelyido, namutla siya ng husto. Ang kanyang mga labi ay naging kulay asul. Tumingin siya sa akin. Tumingin siya sa tahimik na babaeng may uban na nakatayo sa tabi ng bintana sa buong panahong iyon. At sa kanyang mga mata, sa wakas ay nakita ko ang hinihintay ko. Hindi lang takot, kundi ang pagkaunawa. Ang pagkaunawa na ang matandang babaeng kanilang isinantabi, ang matandang babaeng kanilang ikinulong sa bodega, ang matandang babaeng kanilang itatapon sana sa isang nursing home ay hawak sa kanyang mga kamay ang sinulid ng kanilang mga kapalaran at handa na niyang putulin ito. Si Attorney Santos ay tumango sa akin, isang senyales na tapos na ang kanyang trabaho. Tumalikod siya at lumakad palabas. Sumunod ang courier. Ang pagsara ng pinto ay may kasamang mahinang click
na tumunog na parang isang putok ng baril sa nakabibinging katahimikan. Naiwan kaming tatlo, ako, ang aking anak, at ang kanyang asawa. Ang hangin sa silid ay kumapal, naging mabigat, mahirap huminga. Si Marco ang unang nakabawi. Ang kanyang paunang pagkabigla ay napalitan ng isang uri ng galit na hindi ko pa nakikita dati. Isang galit na madilim, mabangis, na handang sirain ang lahat sa kanyang dinadaanan. "Ano yon?" sigaw niya, humaharap sa akin. Ang kanyang mukha ay nag-iba, naging itsura ng isang estranghero, isang halimaw. "Anong ginawa mo? Nagpasya kang sirain ang sarili mong pamilya? Nakipagsabwatan ka sa buwayang iyon para itapon kami sa kalye?" Lumapit siya sa akin at sa isang saglit, nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong kabaliwan tulad noong araw na itinulak niya kami sa bodega. Ngunit wala nang takot sa akin. Nakatayo akong hindi gumagalaw. Tinititigan siya sa mata. Ang aking katahimikan ang aking pinakamalakas na sandata. Ang aking katahimikan ang siyang sumisigaw sa kanya ng mga tanong na hindi niya masagot. Anong lihim? Anong genealogoy? Bakit natatakot ako sa katotohanan? Ang takot sa hindi alam, iyon ang lason na sinimulan kong ipainom sa kanya. Ang kanilang mga sigaw ay parang mga batong ibinabato sa isang pader na bakal. Inakusahan nila ako. Tinakot. Sinabi nilang ipapasok nila ako sa isang mental institution. Patutunayan ang aking pagkabaliw. Dudungisan ko raw ang pangalan ng mga De Los Reyes. Naghagis sila ng mga salita. Sinusubukang sirain ang aking katahimikan. Pilitin akong matakot, umurong, ngunit ang kanilang mga bato ay tumalbog lamang. Nanatili akong tahimik, pinapanood silang maubusan ng lakas, ang kanilang galit ay maging abo. At nang matuyo na ang ilog ng kanilang mga banta, nang sila ay tumahimik na, pagod sa kanilang sariling galit, nagbago ang kanilang taktika. Naintindihan nilang hindi ako makukuha sa sigaw at dahas, kaya't nagpasya silang pindutin ang ibang mga kwerdas. Ang mga kwerdas na sa tingin nila ay tumutunog pa rin sa aking kaluluwa. Si Katrina ang unang napaupo sa isang silya at tinakpan ang kanyang mukha. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa isang tahimik na pag-iyak, isang pag-arte. Alam ko, ngunit isang mahusay na pag-arte. "Tita Imelda, Mama," humikbi siya. "Paano nangyari ito? Pamilya tayo. Mahal ka namin. Gusto lang namin ang pinakamabuti. Inisip namin ang iyong kinabukasan, ang iyong kapayapaan. Oo, siguro nagkamali kami. Nagpadala kami sa init ng ulo. Pero sulit bang sirain ang lahat dahil lang dito?" Lumapit si Marco at lumuhod sa harap ko. Sinubukan niyang hawakan ang aking siko, ngunit bahagya akong umiwas at inalis niya ang kanyang kamay. Tumingala siya sa akin. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Ngayon, ang nandoon ay kunwaring pighati at sakit ng isang anak. "Mama," mahina niyang sabi, puno ng damdamin. "Alalahanin mo ang lahat. Alalahanin mo kung paano mo ako pinalaki. Ibinigay mo ang lahat. Isinakripisyo mo ang iyong karera, ang iyong mga pangarap para sa akin, para maging kung sino ako ngayon. Talaga bang sisirain mo ang lahat ng iyon? Ang lahat ba ng sakripisyong iyon ay para lang itaboy mo ako sa sarili kong tahanan sa huli?" Binanggit niya ang aking mga sakripisyo. Siya, na hindi kailanman pinahalagahan ang mga iyon sa kanyang buhay. Siya, na itinuring ang mga iyon bilang isang bagay na karapat-dapat lang sa kanya. Ngayon, inilalabas niya ang mga ito na parang isang luma at maalikabok na bandila. Sinusubukang magtago sa likod nito. "Anak mo ako, Mama." Nanginginig ang kanyang boses. At sa pagkakataong ito, tila halos taos-puso. Ang takot ay isang mahusay na aktor. Ang iyong kaisa-isang kadugo, ang iyong karugtong. Lahat ng ginagawa ko para sa kinabukasan ng ating pamilya, ng ating pangalan. Para ang pangalang De Los Reyes ay mas lalong tumunog. Iyan din ang karangalan mo. Karangalan ni Papa. Karangalan ni Lolo. Nagsalita siya at tiningnan ko siya. At sa unang pagkakataon sa lahat ng panahong ito,
naramdaman ko ang isang bagay na iba sa malamig na galit at determinasyon. Awa, malalim, tumatagos, halos hindi makayanang awa. Hindi para sa aking anak, kundi para sa lalaking ito na nakaupo sa aking paanan. Para sa isang lalaking ang buhay pala ay isang bahay na gawa sa baraha na itinayo sa buhangin ng apelyido ng ibang tao. Desperado siyang kumakapit sa pangalang ito, sa mitolohiyang ito dahil wala na siyang iba. Kung walang pangalang De Los Reyes, sino siya? Isang wala. Hinihintay niya ang isang sagot. Naghihintay siya ng mga luha, panunumbat, marahil kahit kapatawaran. Hinihintay niyang lumambot ang puso ng isang ina. Ngunit ito ay tahimik. Naging bato na ito noong araw na iyon sa bodega. Dahan-dahan akong bumuntong hininga at nang magsalita ako, ang aking boses ay tumunog sa katahimikan ng silid. Napakakalmado at malinaw na pareho silang napapitlag. Ang bahay, ang pinakamaliit mong problema, Marco. Tumingin siya sa akin, hindi nakakaintindi. Nabuhay ka sa buong buhay mo. Pagpapatuloy ko, tinititigan siya ng diretso sa mata. Hindi umiiwas. Inaangkin ang isang pamana na hindi kailanman naging sa iyo. Ang respeto na hinihingi mo, ang pangalan kung saan mo itinayo ang iyong buhay, ang iyong negosyo, ang iyong kayabangan, lahat ng iyan ay isang multo. Tumahimik ako. Wala akong ipinaliwanag. Hindi ko pinangalanan si Cruz. Hindi ko ikinuwento ang kanyang tunay na lolo. Hinayaan ko lang ang pariralang iyon na nakabitin sa hangin sa pagitan namin. Isang multo. Nakita ko ang utak niyang gumagana. Kung paano niya desperadong sinusubukang intindihin ang ibig kong sabihin. Nakita kong ang takot ay nagsisimulang magkaroon ng hugis sa kanyang mga mata. Ang hugis ng isang bagay na hindi kilala ngunit napakalaking halimaw. Ano? Anong sinasabi mo? Bulong niya. Anong pamana? Anong pangalan? Ako ay isang De Los Reyes. Ang aking ama ay si Ricardo De Los Reyes. Ang aking lolo ay si Don Alejandro De Los Reyes. Ang iyong lolo, si Don Alejandro De Los Reyes, ay isang dakilang tao, mahina akong sabi, at napakabuti. Ibinigay niya sa iyong ama ang kanyang pangalan upang iligtas siya. At ikaw, ginawa mong kalakal ang pangalang iyon, isang kalasag para sa iyong kayabangan, at dinungisan mo ito. Tama si Papa. Hinayaan kong siya na ang mag-isip ng iba pa. Alam ko ang imahinasyon ng aking anak. Alam ko ang kanyang pinakamalalaking takot. Ang takot na maging isang nobody. Ang takot na maging isang impostor. Nakita kong nabubuhay ngayon ang mga takot na iyon sa kanyang mga mata na pinalakas ng aking katahimikan. Maaari niyang isipin ang kahit ano. Pagiging anak sa labas, isang lihim na kahihiyan sa lahi, anumang dumi na maaring makamantsa sa maningning na pangalan ng pamilyang De Los Reyes, at alinman sa mga hula na iyon ay isang pagpapahirap para sa kanya. Ibinigay ko sa kanya ang pagkaing ito para sa pag-iisip, ang lason na dahan-dahang lasonin siya mula sa loob, ang katatakutan sa hindi alam ang aking pinakamalakas na kakampi. Si Katrina ay tumingin mula sa akin patungo sa kanyang asawa, walang naiintindihan. Nakita niya lamang na ang kanyang malakas at kumpiyansang si Marco ay nakaupo sa sahig, durog ng ilang mga parilalako. Tumayo ako. Naramdaman ko ang labis na pagod. Ngunit sa parehong oras, isang nakakagulat na gaan. Binigyan kayo ng 3 araw para ilipat ang inyong mga gamit. Sabi ko, patungo sa pinto ng aking silid. Payo ko lang, huwag ninyong sayangin ang oras na ito sa mga argumento. Pumasok ako sa silid at isinara ang pinto sa likod ko. Hindi ko narinig kung ano ang sinabi nila pagkatapos noon. Lumapit lang ako sa kama kung saan natutulog si Cornelius at umupo sa tabi niya. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Mainit ito. Tiningnan ko ang kanyang payapang mukha at naisip ko kung gaano kabigat na pasanin ang dinala niya sa buong buhay niya at kung gaano kalaking halaga ang binayaran ng aming anak dahil hindi kailanman inalis ang pasaning iyon sa tamang panahon. Ang 3 araw na palugit ay lumipas sa isang makapal at tensyonadong katahimikan. Hindi sila umalis. Nakikita ko silang nagbubulungan ng ilang oras, nakakulong sa kanilang silid tulugan.
Ang kanilang mga telepono ay hindi tumitigil sa pagring. Alam kong hindi sila susuko ng ganoon kadali. Inihahanda nila ang kanilang huling desperadong hakbang at handa ako para dito. Sa gabi ng ikatlong araw, pumasok si Marco sa aking silid. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit determinado. May isang uri ng lagnat, isang hindi natural na kumpiyansa ang lumitaw sa kanya. Bukas, 11:00 ng umaga. Sa aming townhouse sa BGC, sabi niya sa isang maikling boses, isang pulong ng pamilya. Nandoon ang lahat, si Tito Peter, si Tita Vera, ang aking mga pangunahing business partners. Kailangang nandoon ka. At dalhin mo rin ang iyong abogada. Tignan natin kung sino ang mananalo. Tumalikod siya at umalis nang hindi naghihintay ng sagot. Ito ay isang hamon, ang kanilang huling sugal. Nagpasya silang ilipat ang labanan sa kanilang teritoryo, palibutan ang kanilang sarili ng mga kakampi, at durugin ako gamit ang opinyon ng publiko. Magtatanghal sila ng isang palabas, isang pampublikong paglilitis kung saan ako ang akusado. Isang matandang wala sa isip, isang mapaghiganting matandang babae na napasailalim sa impluwensya ng isang mandaragit na abogada. Nais nilang ipadeklara akong incompetent at sa gayon ay makuha ang kontrol hindi lamang sa akin kundi pati na rin sa bahay. Ito ay isang matalinong hakbang. Ngunit muli, minaliit nila ako. Kinabukasan, eksaktong 11:00 ng umaga, pumasok kami ni Attorney Santos sa sala ng kanilang apartment sa siyudad. Ito ay isang malaking espasyo na walang kaluluwa, na may mga mamahaling ngunit malamig na kasangkapan at puno ito ng mga tao. Nandoon ang aming mga kamag-anak na hindi ko na nakita sa loob ng ilang taon. Ang pinsan ni Ricardo na si Peter, isang mahalagang opisyal ng lungsod. Ang kanyang asawang si Vera, na nababalutan ng mga perlas. Mayroon ding mga taong hindi ko kilala na may matitigas at negosyanteng mga mukha, malinaw na sila ang mga kasosyo na labis na pinahahalagahan ni Marco. Sina Marco at Katrina ay nakatayo sa gitna bilang mga Panginoon ng sitwasyon. Si Katrina ay nagsasalin ng tubig sa mga baso, ginagampanan ang papel ng isang magiliw na punong abala. Si Marco naman ay may isang pilit na katatagan na dapat magbigay ng tiwala. Nang pumasok kami, lahat ng usapan ay tumigil. Lahat ng mga mata ay napalingon sa akin. Naramdaman ko ang kanilang pag-usisa, paghuhusga, at awa. Para sa kanila, ako ang sanhi ng isang nakakahiyang drama sa pamilya. Umupo kami ni Attorney Santos sa mga inaalok na upuan. Medyo sa gilid, tahimik ako. Ang aking puso ay tumibok ng pantay. Wala akong naramdamang takot. Pakiramdam ko ay nasa sarili kong archive ako. Bago ilatag ang mga lumang dokumento sa mesa upang ibalik ang katotohanan, nagsimulang magsalita si Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pighati at karangalan. Nagsalita siya kung gaano niya kamahal at nirerespeto ang kanyang ina. Kung gaano kahirap para sa kanya na makita ang aking kalagayan. Nagpahiwatig siya ng isang nalilitong isipan, ng katandaan, ng kung gaano kadali manipulahin ang mga matatanda. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Attorney Santos kahit isang beses. Nagsalita lamang siya tungkol sa babaeng ito, isang walang prinsipyong abogada na pumasok sa tiwala ng isang may sakit na tao para sa sariling pakinabang. Ikinuwento niya kung paano sila ni Katrina nag-alaga sa ama at ina, kung paano nila nais na siguruhin ang isang tahimik at ligtas na katandaan para sa amin sa pinakamagandang pasilidad. Ang kanyang talumpati ay kalkulado. Bawat salita ay tumama sa target. Gumuhit siya ng isang larawan kung saan siya ay isang mapagmahal at nagdurusang anak, at ako ay isang nalilinlang at walang utang na loob na ina. Matagal siyang nagsalita, ang mga kamag-anak ay tumango ng may simpatiya. Ang mga kasosyo ay nanood ng may pag-unawa. Nakita ko kung paano kumiling ang timbangan pabor sa kanya. Halos nanalo na siya. Nang matapos siya, isang mabigat na katahimikan ang namayani sa silid. Tumingin si Marco sa akin na may hindi maitagong tagumpay. Iyon lang po ang lahat, sabi niya.
Ikinakalat ang kanyang mga kamay. Nais lang naming protektahan si Mama mula sa kanyang sarili at mula sa mga masasamang impluensya sa labas. Pinag-uusapan natin dito ang conservatorship. Kung hindi, gagawa siya ng mga kalokohan, aalisin ang bubong sa ibabaw ng kanyang ulo at ni Papa. Pagkatapos ay tumayo si Attorney Santos. Hindi siya nakipagtalo o nagdahilan. Kalmado siyang lumakad patungo sa mesa sa gitna ng silid. Ang lahat po ng sinabi ni Ginoong De Los Reyes ay napaka-emosyonal. Nagsimula siya sa isang pantay na boses. Ngunit, lumipat po tayo mula sa emosyon patungo sa mga katotohanan. Ang mga katotohanan ay matitigas na bagay. Inangkin ni Ginoong De Los Reyes na kumikilos siya para sa interes ng kanyang ina, sa takot na mawala niya ang bahay. Ngunit heto po ang isang dokumento. Kinuha niya ang isang kopya ng peking deed of gift mula sa kanyang briefcase at inilagay ito sa mesa. Ang dokumento na ipinakita ni Ginoong De Los Reyes at ng kanyang asawa bilang batayan ng kanilang karapatan sa bahay. Isang dokumento kung saan, ayon dito, nawala na ni Ginang De Los Reyes ang kanyang tahanan. Huminto siya. At heto naman po, inilagay niya ang isa pang papel sa tabi nito, ang conclusion ng isang handwriting analysis na nagpapatunay na ang pirma ay peke at isang sertipiko mula sa mga archive ng notaryo na nagsasabing ang notaryo na di umano'y nagpatunay sa papel na ito ay namatay 2 taon bago ito. Pirmahan. Isang bulungan ang umalingaw-ngaw sa silid. Si Tito Peter ay sumimangot, inalis ang kanyang salamin. Ang mga kasosyo ni Marco ay nagpalitan ng tingin. Ang larawan ng mapagmahal na anak ay nagsimulang magkabitak. Mga paninira lang iyan, sigaw ni Marco. Ngunit wala nang kumpiyansa sa kanyang boses. Ito ay mga dokumento, putol sa kanya ni Attorney Santos. At ngayon, kung inyong papayagan, ang aking kliyente po ang magsasalita. Hindi niya kailangan ng conservatorship. Ang kailangan niya ay pakinggan. Lahat ng mga mata ay muling napalingon sa akin. Dahan-dahan akong tumayo. Hindi ako tumingin kay Marco. Tumingin ako sa mga mukha ng mga tao sa silid na ito. Magandang hapon po, sabi ko. Ang aking boses ay hindi nanginginig. Ito ang boses ng isang archivist na sanay magsalita tungkol sa mga katotohanan. Nagsalita po ang aking anak tungkol sa pamana ng pamilyang De Los Reyes ng karangalan. Inialay ko ang aking buong buhay sa paglilingkod sa pamilyang ito at sa pag-iingat ng kasaysayan nito. Kaya't hayaan ninyo akong magbigay linaw. Kinuha ko ang isa pang folder mula sa aking bag. Ang pamana ay hindi lamang bahay at pera. Ito ay higit sa lahat, alaala at katotohanan. Inilagay ko ang sulat ng aking biyenan sa mesa. Ito po ay isang sulat mula sa aking biyenan, si Don Alejandro De Los Reyes, para sa kanyang ampon na anak, ang aking asawang si Ricardo. Isinulat niya ang tungkol sa pag-ibig, tungkol sa tungkulin, tungkol sa karangalan. Isinulat niya kung paano niya iniligtas ang isang batang ulila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kanyang pangalan. Ito po ang tunay na pamana ng pamilyang De Los Reyes. Pag-ibig at pagsasakripisyo. Nagsalita ako ng mahinahon. Inilalatag ang kasaysayan ng aking pamilya sa harap nila. Sinabi ko sa kanila ang katotohanan, hindi lahat. Hindi ko binanggit si Orion Thorne. Hindi ako nagsalita tungkol sa pagtataksil. Ang karangalan ng pamilya, kahit na ganito, ay hindi ko nais dungisan sa publiko. Sinabi ko lamang na si Ricardo ay isang ampon, ang anak ng isang inaping siyentista na iniligtas ni Don Alejandro mula sa sistema. Binigyan siya ng kanyang apelyido at kanyang pagmamahal. Ipinamana sa akin ni Don Alejandro ang bahay na ito. Itinuro ko ang kopya ng testamento dahil naniniwala siyang mapapanatili ko ang diwa nito. Ang diwa ng isang pamilyang binuo, hindi sa dugo, kundi sa pag-ibig. At ang aking anak, tiningnan ko si Marco sa unang pagkakataon, ay nagpasya na ang kanyang karapatan sa bahay na ito ay batay sa isang peking papel. Tumahimik ako, at sa katahimikan na iyon, lahat ay naging malinaw. Hindi ako nag-akusa,
Pinagtabi ko lang ang 2 dokumento. Sa isang panig, isang sulat na humihinga ng pag-ibig at karangalan, ang tunay na kasaysayan ng pamilya. Sa kabilang panig, isang peking deed na humihinga ng kasakiman at panlilinlang. Pinagtapat ko ang tunay na pamana laban sa karapatan na inimbento lamang. Ito na ang katapusan. Nakita ko ito sa kanilang mga mukha. Dahan-dahang tumayo si Tito Peter. Lumapit sa mesa. Kinuha ang sulat ng aking biyenan at binasa ito. Pagkatapos ay tiningnan niya si Marco na may ganoong paghamak na napaurong ito. Ang mga business partners ay tahimik na tumayo mula sa kanilang mga upuan at nang hindi nagpapaalam ay nagtungo sa labasan. Wala silang nais na kaugnayan sa isang taong hindi lamang naging isang manloloko, kundi hindi rin isang tunay na De Los Reyes. Ang kanyang pangunahing kapital, ang kanyang pangalan, ay naging abo sa harap ng kanilang mga mata. Si Katrina ay nakatayo, kumakapit sa braso ng kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay kulay abo sa takot. Tumingin siya sa mga paalis na bisita, sa mga guho ng kanilang mundo. At sa tingin ko, sa sandaling iyon, kinamuhian niya si Marco. Nakatayo si Marco sa gitna ng silid, ganap na nag-iisa. Siya ay wasak, durog at hindi ng korte, hindi ng pulisya. Siya ay winasak ng katotohanan na maingat kong inilabas sa liwanag tulad ng isang archivist. Ang kanyang huling sugal ay naging isang pampublikong pagbitay na siya mismo ang nag-ayos para sa kanyang sarili. Siya ay nalantad bilang isang malupit, sakim na impostor sa harap ng lahat ng taong ang opinyon ay mas mahalaga pa sa kanya kaysa sa buhay. Siya ay ganap at tuluyang nawasak. Tumalikod ako at nang hindi na tumitingin sa iba, lumabas ng silid. Sumunod sa akin si Attorney Santos. Tahimik kaming bumaba sa kalye kung saan naghihintay sa amin ang malamig na hangin ng Tagsibol. Hindi pa ito kailanman naging ganito kasariwa at kalinis para sa akin. Wala kaming sinabing salita sa isa't isa. Lahat ay nasabi na 6 na buwan. 6 na buwan ang lumipas mula noong araw na iyon sa townhouse sa BGC. Ang taglagas ay dumating. At ang hardin na minsan kong itinanim kasama si Ricardo ay nagningning sa mga kulay ng ginto at pula. Ang bahay ay naging napakatahimik. Ngunit ang katahimikan na ito ay hindi na nakalulungkot. Ito ay nakapagpapagaling na parang isang malamig na panyo sa isang sugat na matagal nang nagdurugo. Ito ay isang katahimikan na puno ng liwanag na tumatagos sa mga bagong linis na bintana, ng amoy ng mga nahihinog na mangga at ng mahinang tiktak ng lumang orasan sa sala. Isang katahimikan na, sa wakas, ay akin. Si Ricardo ay pumanaw sa pagtatapos ng tag-araw, tahimik, sa kanyang pagtulog sa sarili niyang kama. Ang kanyang pagod na puso ay simpleng tumigil na lang sa pagtibok. Hinawakan ko ang kanyang kamay hanggang sa huli. Hindi na namin pinag-usapan si Marco. Hindi na namin pinag-usapan ang nakaraan. Nag-usap kami tungkol sa aming kabataan, tungkol sa aming unang pagkikita sa Luneta Park, tungkol sa kung gaano siya katawa-tawa noong sinubukan niyang ayusin ang isang tumutulong gripo. Nagpaalam kami sa isa't isa. At nang siya ay umalis, ipinagluksa ko siya, hindi ang asawang may dalang apelyido ng iba, kundi ang aking Ricardo, ang kaisa-isang lalaking minahal ko. Inilibing ko siya sa tabi ng kanyang kinilalang ama, si Don Alejandro de los Reyes. 2 marangal na lalaki na ang mga kwento ay naging magkakaugnay, ngayon ay magkatabi ng nakahimlay. Si Marco ay wala sa libing. Siya at si Katrina ay naglaho na parang bula. Iniwan nila ang kanilang apartment sa syudad. Ibinenta ito upang bayaran ang mga utang na hindi ko man lang alam na mayroon pala sila. Mga utang na umaabot sa milyon-milyong piso. Ang kanilang mundo, na itinayo sa prestihiyo ng pangalang De Los Reyes, ay gumuho sa isang araw. Tinalikuran sila ng mga kasosyo. Tumigil sa pagsagot ng tawag ang mga kaibigan. Ang lipunang labis nilang nais na maging bahagi ay nagtulak sa kanila palabas. Narinig ko mula sa mga malalayong kamag-anak na lumipat sila sa isang maliit at probinsyal na bayan sa Mindanao, kung saan si Katrina ay nakahanap ng trabaho
bilang isang receptionist sa isang beauty salon. Walang narinig tungkol kay Marco. Hindi siya tumawag, hindi siya sumulat. Para sa akin, siya ay simpleng tumigil na sa pag-iral tulad ng multong minsan kong sinabi sa kanya. Wala akong naramdamang paghihiganti o pagkamuhi. Tanging isang kawalan na lang sa lugar kung saan dating naroroon ang pagmamahal ng isang ina, isang blankong espasyo. Ngayong araw, bumaba ako sa bodega. Ngunit hindi na ito ang madilim at mamasa-masang libingan kung saan nagsimula ang aking muling pagsilang. Nag-hire ako ng mga manggagawa. Nilinis nila ito, pininturahan ng puti ang mga pader. Nag-install sila ng maliwanag na ilaw. Sa tabi ng mga pader ngayon ay hindi na mga maalikabok na estante na may mga garapon, kundi mga bago at gawa sa kahoy na pin na amoy dagta. Sa gitna, isang malaki at matibay na mesa. Ang aking mesa. Ang bodega na ito, na minsan ay aking bilangguan, ay naging aking santuwaryo, ang aking personal na archive. Ang lugar kung saan sa wakas ay bumalik ako sa aking sarili. Dahan-dahan kong inilatag ang mga lumang litrato, mga sulat at mga dokumento sa mesa. Sa buong buhay ko, ako ang naging tagapag-ingat ng mga kwento ng ibang tao, ang kasaysayan ng pamilyang De Los Reyes, ang kasaysayan ng aking asawa, ang kasaysayan ng aking anak. Maingat ko silang kinolekta, inayos at pinrotektahan. Ngayon, dumating na ang panahon upang kolektahin ang aking sarili. Kumuha ako ng isang bagong album na may mga blankong pahina at matigas na leather na pabalat. Sa unang pahina, maingat kong inilagay ang sulat ni Don Alejandro de los Reyes, isang dokumento tungkol sa pag-ibig at karangalan na naging pundasyon ng kwentong ito. Sa tabi nito, naglagay ako ng isang litrato. Hindi ang litrato namin sa kasal, hindi ang litrato kasama ang aking anak, kundi isang maliit na black and white na larawan na kinunan maraming taon na ang nakalipas. Dito, isang batang babae na may salamin at maikling buhok ay nakaupo sa isang mesa na puno ng mga lumang libro, nakatingin sa lente ng may kagalakan. Iyon ako, si Imelda, isang 20 taong gulang na estudyante ng kasaysayan sa Universidad ng Pilipinas. Isang dalagang umiibig sa kanyang propesyon, puno ng mga pag-asa at plano, ang ako na inilibing ko sa ilalim ng mga tungkulin at sakripisyo ng pamilya. Tiningnan ko ang babaeng iyon at napangiti ako. Napakatagal kong naglakad pabalik sa kanya. Sa loob ng 40 taon ng paglilingkod sa iba, sa pamamagitan ng pagtataksil at sakit, sa pamamagitan ng lamig ng bodega, sa wakas ay natagpuan ko siya. Hindi na ako isang tagapag-ingat lamang. Ako na ngayon ay isang may akda. Ang may akda ng aking sariling kwento, kung saan ako na mismo ang nagpapasya, kung ano ang mahalaga, at kung ano ang kailangang iwanan sa nakaraan. Wala akong binura mula dito. Hindi ang kagalakan ng pagiging ina, hindi ang kapaitan ng kabiguan. Ngunit ngayon, ako na ang naglalagay ng mga diin. Ako na ang nagbibigay ng kahulugan sa mga pangyayari na, sa tingin ko ay totoo. Tinapos ko ang aking gawain at lumakad patungo sa maliit at mataas na bintana ng bodega na ipinagawa ko sa mga manggagawa. Direktang nakatanaw ito sa hardin. Mula dito sa ibaba, iba ang hitsura ng mundo. Hindi ko nakikita ang mga puno, kundi ang kanilang mga ugat na malalim na nakabaon sa lupa. Nakikita ko ang mga nahulog na dahon na magiging lupa para sa bagong buhay sa Tagsibol. Naglagay ako ng isang tasa ng mainit na tsaa sa bintana. Ang amoy ng Earl Grey ay humalo sa amoy ng lupa at mga nalalantang dahon. Ang singaw mula sa tasa ay umakyat sa salamin. At ang mundo sa labas ng bintana ay naging medyo malabo na parang isang lumang watercolor na pinta. Huminga ako ng malalim. Tahimik sa bahay, tahimik sa aking kaluluwa. Sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, hindi ko naramdaman na ako ay asawa ng kung sino, ina ng kung sino, o manugang ng kung sino. Ako ay simpleng si Imelda, isang babaeng nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang bahay, sa kanyang hardin. Isang babaeng hindi na binibigyang kahulugan ng kanyang mga nakaraang sakripisyo,
kundi ng isang mahinahon at may kamalayang hinaharap na siya mismo ang bumuo para sa kanyang sarili. Ako ay malaya, ganap, buo, hanggang sa aking huling hininga. Malaya. At diyan po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po sa paglalaan ng inyong oras sa akin. Kung ito po ay tumatak sa inyong puso, mangyaring i-like at mag-subscribe sa channel. Ang inyong feedback po ang pinakamalaking suporta para sa akin. Naway magkaroon kayo ng kapayapaan sa inyong puso at init sa inyong kaluluwa. Hanggang sa muli.